Hello guys, ayan, flex ko lang ating kalabasa. So ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking kalabasa, napahaba siya. Ayan. Actually, di ba, karamihan mga kalabasa is pa bilog, pero ito ngayon ay pahaba. So ayan, queen 1, 2, 3. So tatlong dangkal. Medyo mahirap tong buksan. Ayan, mahirap siyang buksan. Pero tatry natin. Kasi yung gagawin dito ay gagayatin tapos ilalagay sa freezer. Para kung sakali ay magluluto si madam ay kuha lang ng kuha. Ayan. So, flex ko lang. Medyo mahirapan tayo dito buksan kasi maano na siya. Makunat na. Ayan. Makunat na. Tapos ang buto niyan, ang gagawin ko sa buto ay iaano ko siya. Iluluto ko siya. Tapos gagawin ko siya pipita. Ayan. Siguro marami itong buto. Marami ako magagawang pipita dito. Grabe, ang bigat to. Ang bigat ka mo dito. Ang bigat-bigat po. Kalabasa na mahaba. So, dalawa to. Hindi ko malaman kung paano ang gagawin kong bukas nito. Siguro 1, 2, 3. 4 na ano. Tapos, tatanggalin ko yung balat. So, ayan lang. Thank you guys for watching. And follow me for more. Huwag nyo naman i-skip ang ads, so please. So, ayan. Tapos na. Tapos ko nang gayati. Diyos mio, Marimar. Ayan, ang dami kong pagod dito. At hugasan ko na siya ngayon. Saka natin ikakat. Ayan, ang kalabasa. Jumbo, jumbo, jumbo. Kalabasa. 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 Jumbo, jumbo, kalabasa. Ayan, thank God. At tapos na akong maggayat. So, ipa-plastic ko na lang. Ito, dito ko siya ipilalagay. Ayan, thank God. Grabe, ang sakit ng kamay ko dito. Ay, braso ko. So, ang dami kong ginayat. Nakakapagod siya. Pero, okay lang. At least, ayan, okay na siya. Then, i-repack ko na siya. Then, nalagay ko na sa freezer. Ganito lang siya kadami. Ganyan. So, ayan na nga mga ka-bags. Ipa-plastic ko muna lahat or ilalagay ko muna sa plastic bago ko isara para matansya ko kung ilang peraso kasi kailangan malaman ni madam kung ilang peraso kasi minsan ibinibigay nila sa mga anak-anak niya tapos ilalagay sa ref muna kasi tuwing Thursday lang napunta sila dito sa bahay. So, kailangan ibabalot muna tapos i-stock muna sa freezer. So, para pagdating ng magluluto na lang si madam, ay kuha na lang ng kuha kami. At ganyan dito, ginagawa sa lahat ng mga gulay para hindi nasisira. At saka nga pala seasonal itong kalabasa o sa lahat ng mga gulay dito sa Saudi Arabia.
nag-i-stock kami, nabili si sir ng mga gulay kasi siya yung namamalengke. Tapos ganyan yung ginagawa namin, ini-stock namin. So bali nga pala ang presyo dito ay 4 na piraso, tapos 3 ref. So ganyan kadami pag nag-i-stock sila ng mga pagkain. Minsan nga nabubulok na lang ang mga pagkain dito sana all nabubulok na lang, at sana all maraming pagkain. Samantalang sa Pinas, naku po, naghihirap sa pagkain. Dito naman kasi mura kasi ang mga gulay. Mura mga bilihin. Ewan ko lang ha, pero namumurahan ako sa mga bilihin. Lalo na sa mga siling pula or bell pepper. Sobrang mura dito. Hindi katulad yan sa Pilipinas at daan-daan na. Ang sibuyas nga dito, isang sako, napakamura. Sa Pilipinas, makakabili ka ng mga 700 isang kilo. Diba? Umabot yata ng 700 isang kilo. Ang sibuyas dyan sa Pilipinas. Kaya ayan, kaya dito sobrang mura. Ayan. Tsaka, lahat pati mga isda, mga gulay, mga karne-karne. Ang mahal lang talaga dito ay yung sarov na tinatawag nila. Or ang tawag nila ay, ang tawag nito, tufa ang tawag nila dun sa karuf. Ayun. Sobrang tapos ang mura lang dito yung mga karne ng baka. Pero bihira na kami makatikim ng karne ng baka. Hindi katulad ng karne ng manok at karne ng tupa is araw-araw namin kinakain. Pero alternate naman yun, kunyari Lunes kakain kami ng hipon, Martes kakain kami ng manok, tapos manok na naman, tapos karne, tapos gulay, gano'n. Alternate ang pagluluto ni madam. Tapos isda. Ang isda rin naman, minsan lang kami talaga kumain sa isang linggo, tsaka hipon. Pero ang manok talagang grabe, halos araw-araw, shorba or soup, at saka dinner, almusal, lahat yan, puro karne ng manok talaga. Kaya siguro pag uwi namin mga kadamo or katulong dyan sa Pilipinas, magkakaroon na kami ng pakpak. Hindi nga bira-bira mga ka-iBags. Dito sa abroad, dito sa Saudi Arabia, is mahilig talaga sa manok. Kasi no choice eh. Bihira lang talaga. At minsan lang kami kumain ng kanin sa isang araw. Bali minsan sa tanghali or minsan sa gabi. Depende sa sitwasyon dito sa aming amo. Or sa lahat naman ng amo dito sa Saudi Arabia. Minsan lang talaga. Minsan nga hindi ko makain ng kanin eh. Pero ako nasanay na talaga sa almost na inilagi ko dito sa Saudi or na ako dito 7 years na. So medyo na ko na ang sitwasyon dito. Okay na ako. Ayan, so malapit na ako matapos mga ka-iBags. So ko na lang to. Tatansyahin ko na lang kung ilang peraso, pero sasabihin ko na lang kay madam mamaya pagdating nila kasi umalis sila, iniwan nila ako. Hindi nga pala nila ako sinama dahil ito nga ako dito, magagayat ako nitong kalabasa. Sobrang napagod ako dito at sumakit ang katawan ko at sumakit ang braso ko dahil nga sobrang laki niya at makunat na yung balat. At talaga namang matigas siya kaya kailangan ko ng kutsino na malaki. Pero thank God that okay na at nakaraos naman ako. Ayan. So mamaya pagdating na lang nila, hindi ko alam kung anong oras sila makakauwi. Pero dapat tapos na ako. Medyo natagalan nga ako ng pag-aasikaso nito dahil inuuna ko pa syempre ang Facebook. Tinataon kaya sana kung aalis ang mga amo, talagang wala talaga akong ginagawa. Pero ayun, no choice ako, kailangan kong gawin ito kasi pagdating nila maayos na at gusto nila, dapat malinis na at nakaayos na ako, nakapagtapon na rin ako ng mga basura. At syempre, nandun na rin ako sa loob ng kwarto, tatawagin na lang nila ako. Ganun ang sitwasyon ko dito. Minsan sinasama nila ako, minsan hindi. Pero mas gusto ko yung hindi nila ako sinasama dahil nakakapagpahinga ako ng maayos. Pero ngayon hindi ako nakapagpahinga ng maayos dahil nga ito, naggawa ako ng kalabasa. Dahil ito nga ay binili at seasonal din talaga ito. So, kailangan natin magsipag at para sa ekonomiya, wala tayong magagawa at no choice talaga tayo at kailangan natin gawin ang lahat ng bagay-bagay. So, nagpapasalamat din pala ako sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta dito sa aking page. At sana po, tanging hinihiling ko lang talaga ay maibigay na talaga ulit ni Meta ang aking monetization kasi nga na-restrict talaga ako. Hindi ko alam kung kung mababalik pa to.
Pero tatry ko pa din at nagdadasal ako na sana ibalik nga ang aking monetization tools kasi sobrang nalulungkot talaga ako. Dahil gusto ko talaga ulit itong monetize ulit. Although kahit na meron akong monetize na channel or na profile, pero mas gusto ko pa rin to dahil kahit sa profile naman, kahit yung mga kaibigan mo, hindi ka naman sinusuportahan. Ang tanging sumusuporta lang talaga sa iyo ay yung mga hindi mo kakilala. So, ayun talaga ang realidad ng mga nagko-content creator. Tsaka syempre, hindi naman tayo sikat para suportahan nila ng ganun-ganun lang, diba? So, dito naman kahit pa paano yung mga sumusuporta pa rin naman sa akin. So, maraming pong salamat sa lahat na patuloy na pagsusuporta. So, ayan, talagang tinatali ko na siya para bilangin natin kung ilan. So, bali, ang nabilang ko talaga dito is 21 na piraso. Medyo madami-dami at ilalagay na natin sa freezer. So, ayan. Diyan, malapit natin. God, Diyos ko. Ayan, nagmamadali na nga ako kasi gusto ko na talagang magpahinga dahil ng sakit ng braso ko dito. Medyo talagang iba yung sakit dahil nga sobrang kapal ng ng balat ng kalabasa. So, alas 9 na nga pala ako natapos dito. Nag-umpisa ako ng alas 7. Siyempre, ang tagal, no? Siyempre, may kasama dito sa cellphone. Nakapag-FB, nakapag-TikTok na din ako dito. So, syempre, kasama na sa buhay ng isang kadama, diba? So, anong gagawin natin? Kaya mag-TikTok or mag-Google sa Facebook. So, ayan, diba? Nakikita nyo, ganyan. So, siguro sa Pilipinas, pag ganito, magkano na kayo sa Pilipinas isang plastic nito, isang balot? Mabibenta natin to, no? So, ayan. Diyan. Tinggal na tapos na. So, ilalagay na natin to sa ref or sa freezer. Thank you for watching, guys. Love ya. Mwah, mwah. Chup, chup.